Kabanata 451. Lahat mangyaring huminto. Hayaan mong sabihin ko ang ilang mga salita, isang mahigpit na tinig ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tumayo si Kingston, nanginginig ang kanyang katawan sa galit habang sumisigaw siya kay Daryl. Daryl, anong ginagawa mo? Ikakasal na ang anak kong babae. Ano ang mayroon sa iyo? Mawala ka. Galit na galit si Kingston sa nakita ni Daryl. Tuwing nakikita siya sa kanya, hindi niya mapigil ang isipin ang paningin sa kanya na tinali ang tatlong kababaihan sa lubad na ang isa sa kanila ay kanyang anak na babae. Sa una, naisip ni Kingston na ang kanyang anak na babae ay sa wakas ay makakakuha ng Daryl at nagpas siyang pakasalan si Jeremy. Sino ang mag-aakalang ang pangunahing dahilan ng pagpapakasal ng kanyang anak na babae kay Jeremy ay upang iligtas si Daryl? Tio Young, huminga ng malalim si Daryl at lumakad papunta sa kanya, basta nandito ako ngayon, hindi ko papayagang pakasalan si Yvonne kay Jeremy. Alam ng lahat kung anong uri ang lalaking si Jeremy. Wala siyang silbi at wala siyang ginagawa ang oras. Paano siya sapat para sa Yvonne? Manahimik ka nga, si James Langley ay nagbiro na hindi niya magawa. Pigilan pa, pinapanood ang kanyang anak na nabastusan sa publiko. Sino ang walang silbi dito na walang ginagawa buong araw? Isang batang ignorante tulad mo ang nagpasya na magdulot ng gulo dito. Sa tingin mo wala sa Langley. Gayunpaman, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hanggat binitawan mo si Yvonne, maaari kang umalis, at hindi kita hahabol. Ito ay sinadya upang maging isang masayang okasyon, at sa maraming mga bisita sa paligid, magiging isang biro kung sila ay nag-away. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Daryl, malamig lamang ang ngiti. Samantala, ang deputy head ng The Hexad School, Graham Potter, ay hindi na makatiis. Tumayo siya kaagad. Daryl, ngayon ay isang masayang okasyon. Mali sa iyo ang magdulot ng gulo dito. Umalis ka na. Kahit na ang mag-aaral na ito ay napakalikas na matalino sa paglinang, ang kanyang kasalukuyang pag-uugali ay masyadong masungit at walang awa. Kahit na ang mga panauhin tulad ni na Master Reed at Master Leonard ay sumang-ayon bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, hindi na rin nakatiis si Kent Hoff at ang kanyang gang. Tumayo sila sa mga upuan at sinimulan si Daryl. Hindi ka ba nahihiya, manugang? Sakto, sobra ito. Ang daming tao ay nanunuya at ininsulto si Daryl. Gayunpaman, pinigil niya ang kanyang mahigpit na paghawak sa palso ni Yvonne at hindi balak na bitawan. Kung hahayaan niyang pakasalan niya si Jeremy ngayon, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Samantala, nakaupo si Lily sa tagiliran na mahigpit na tumatawid ang mga daliri. Ang kanyang maisla na mukha ay puno ng pagkalito at pagkabalisa. Siyempre, hindi niya inisip na dapat pakasalan din ni Yvonne ang lalaking ito. Kung sa bagay, hindi si Jeremy ang lalaking dapat niyang gastusin sa natitirang buhay niya. Kung may ibang ginulo ang kanilang kasal, magiging masaya si Lily, ngunit ang asawa niya. Lily ay lubos na nalilito at hindi alam kung paano tumugon. Pinapanood ang gusali ng tensyon sa bulwagan, pawis na pawis ni Yvonne. Kinagat niya ang labi o paraan, anunsyo ni Daryl nang walang pag-aatubili. At marahang sinabi, Daryl, bakit hindi mo nalang hinayaan? Biglang tumayo si Abba's mother Serendipity matapos mapigilan ang kanyang galit ng medyo matagal. Sinilip niya ang palo sa kanyang kamay at biniro, bastard. Paano ka maglakas loob at magdulot ng gulo? Ang isang bastard na tulad mo ay hindi dapat payagan na mabuhay pa. Huminto muna siya bago tumingin sa paligid ng hall habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Nakatanggap ako ng balita ngayon lamang na pinayagan ni Daryl ang Golden Lion ng Eternal Life Palace Sect, si Zion Featherstone, at bumalik siya ngayon sa Sect Hall. Ang 6 na sekta na nakapalibot sa kanya at ang mga highest rankang na disipulo ay nagulat at galit na galit. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl nang mabigyan siya ng karapatang magtapon ng Golden Lion, ngunit binitawan niya ito. Ang Golden Lion ay halos demonyo. Ang pagpapalam sa kanya ay tulad ng pagpapalam sa isang mamamatay tao na bumalik sa mga kalye. Tunay na isang bastard si Daryl. Hindi lang iyan, the Abba's mother Serendipity jeered, ang bastardo na ito ay sinalakay ang kanyang sariling hipag at pinatay ang kanyang lolo. At ngayon ay nasuhulin niya ang elder ng Eternal Life Palace Sect. Hindi katanggap-tanggap. Ano pa ang masasabi tungkol sa bastard na ito?
Bigla, lahat ng mga piling tao ng 6 na sekta ay tumayo at nakalok ang isang nakamamatay na titig kay Daryl. Kabanata 452. Kung nandito siya upang magdulot ng gulo sa kanilang kasal, ayos pa rin. Gayunpaman, kung nasuhol ni Daryl ang sekta ng kulto, iyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Masalanan, makasalanan ito. May isang tao, halika at ibaba mo si Daryl. Ang deputy head ng Tianshan School na si Zachary Hume sumigaw. Sinira ni Daryl ang kasal ng kanyang alagad at hinayaan na umalis si Zion Featherstone. Ito ay isang kasalanan sa mga libro ni Zachary. Biglang 10 o higit pang mga disipulo ng Tianshan ang sumugod sa Daryl. Nang makita ang tour ng mga kaganapan, ang karamihan sa tao ay naglaho ng nagmamadali. Ang mga alagad ng sektang MA, makinig kayo. Tumawag si Abba's mother Serendipity. Ibaba mo ang bastadong ito. Pugudang mga alagad. Ibaba mo si Daryl. Bigla, lahat ng mga alagad ng 6 na sekta, maliban sa mga alagad ng Wudang, ay narinig ang kanilang mga utos at sumugod upang palibutan si Daryl. Mayroong hindi bababa sa 100 mga ito. Ang mga tao tulad ni Master Leonard ay naisip na si Daryl ay isang mag-aaral lamang ng The Hexad School, at ginawa nila iyon. Hindi kailangang ipaglaban siya mismo. Ang mga alagad na ito ay sapat na mabuti upang sirain siya. Kahit na tumayo siya sa Lion Slaughtering Conference, ang mga nakikipagkompetensya doon ay may mas mababang ranggo. Lahat sila ay mas mababa sa edad na 25 at mas mababa sa martial marquee. Gayunpaman, ang mga alagad ng 6 na sekta ay mga high-rankang na mandirigma. Ang pinakamababang pagraranggo sa kanila ay hindi bababa sa antas ng 3 Master General, at mayroong kahit ilang Martial Marquis sa kanila. Samantala, pinagsama ni Master Reed ang kanyang mga kamay at binigkas ng isang panalangin. Tumingin siya kay Daryl na may halong emosyon. Daryl, kung pakawalan mo ang babaeng ito at bigyan kami ng isang makatuwirang paliwanag para sa Zion Featherstone, sisiguraduhin kong aalis ka dito sa isang piraso ngayon. Ang isang monghe na tulad niya ay higit na nahabagan at hindi nais na makita ang isang magandang kasal na nagtatapos sa isang madugong eksena. Paano kung sabihin kung hindi? Dahan-daang tumayo si Daryl habang kinukulot ang labi. Hiningi mo ito. Ang Abba's mother Serendipity ay nagsawa sa puntong ito. Makinig kayo, lahat. Patayin ang bastardo na ito. Sa nasabing iyon, daan-daang mga disipulo ng 6 na sekta ang naglabas ng galit sa kanilang mga sabers at sinisingil kay Daryl. Daryl, tumakbo ka. Tumakas ka. Huwag kang mag-alala sa akin, basta. Go. Namumutla ang magandang mukha ni Yvonne at pinatuyo ng anumang kulay. Sabik na sabik siya na halos sumigaw siya ng malakas. Alam ni Yvonne na ang Panginoon ni Jeremy na si Zachary Hume ay ang deputy head ng Wudang sect. Hindi papayag ng 6 na sekta si Daryl makawala sa pagkasira ng kasal na ito. Pinapanood ang mga disipulo ng 6 na sekta na papalapit sa kanilang mahabang sabers. Si Yvonne ay nahugasan ng pawis at tinulak si Daryl sa gulat. Go. Iwanan mo akong mag-isa. Hindi ka nila hahayaan na isama mo ako. Huwag mag-abala tungkol sa pag-save sa akin. Pumunta ka. Nagsimulang pawis si Yvonne habang pinagmamasdan ang 6 na mga alagad ng sekta na papalapit sa kanilang mahahabang saber. Panik, tinulak niya si Daryl. Go. Iwan mo na ako. Hindi ka nila hahayaan na isama mo ako. Huwag mag-abala sa pagliligtas sa akin. Pumunta ka na lang. Hindi kita iiwan. Hinigpitan ni Daryl ang hawak sa kamay niya, nag-interlock ang kanilang mga kamay. Please don't do this, Daryl. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Mangyaring umalis na ngayon. Namula ang mga mata ni Yvonne habang tinatapakan ang mga paa sa pagkabalisa. Bakit ka ba tulale? Kung hindi ka umalis ngayon, baka mamamatay ka ngayon dito. Alam mo ba yon? Tatanungin kita ng isang bagay. Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan si Yvonne sa mga mata. Sagutin mo ako, gusto mo ba akong makasama? Gusto mo bang umalis sa akin? Gusto mo bang makasama ako magpakailanman? Mangyaring huwag maloko. Nakikiusap ako sa iyo. Napaiyak si Yvonne na lumuluha habang nagsasalita ito ng isang namamaos na boses. Ano ang magagawa ko kahit gusto kong makasama ka? Walang paraan na makaalis ako ngayon. Tinatanong kita, gusto mo ba? Ngumisi si Daryl. Nang magsalita siya, nakita ni Yvonne na ang 6 na mga alagad ng sekta ay nagsara sa kanila at mas mababa sa 10 metro ang layo.
Halos makita niya si Daryl na namamatay sa isang pool ng dugo sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, ang maesla na mukha ni Yvonne ay napuno ng gulat, hindi mapigil ang tumulo ang luha niya. I want to. I really want to. I love you, and I want to live with you. But we cannot live here. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Mabuti, pinilit ni Daryl ang isang mahinang ngiti. Bam! Ang blood-drinking sword ay pumutok sa hangin ng isang malakas na putok at lumitaw sa kamay ni Daryl. Hanggat nais mong makasama ako, walang makakapigil sa akin. Kabanata 453. Walang makapipigil sa iyo. Paano posible iyon? Nag-isip si Yvonne. Daryl, huwag kang maloko. Ang luha ni Yvonne ay hindi mapigilan. Habang ang mga alagad ng 6 na sekta ay dumating na sa harap nila. Ang kanilang mahahabang sabers ay bumagsak na parang malakas na ulan. Tila natutuwa siya. Daryl, narito ako upang makapaghiganti kay Lolo at pumatay ng isang walang pasasalamat na batang lalaki na tulad mo. Dahil maraming tao ang nagmamadali, paano niya mapalampas ang napakagandang oportunidad na ito? Gayun din, nagsasanay siya ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan nitong mga nagdaang araw at ngayon ay tila isang magandang pagkakataon upang subukan ito. Isang ngiti ang namula sa mukha ni Yumi, na nasa tabi niya. Sinta, patayin mo ang bastardo na ito alang-alang sa pamilyang Darby. Sumigaw siya. Oo, karapat-dapat ang bastardo na ito. Ang mga miyembro ng pamilya Darby ay tumawag. Florian, papatayin mo siya sa ngalan ng hustisya ngayon. Huwag mo siyang patatawarin. Patayin mo siya sa ngalan ng hustisya. Ano ang isang marangal na dahilan? Galit na pag-iisip ni Daryl habang clenched ang kanya. Mahigpit ang kamao, at namula ang kanyang mga mata. Daryl, huwag kang tanga. Umalis ka na at tumakbo. Tinadyakan ni Yvonne ang kanyang mga paa sa gulat habang hinihila niya ang manggas ni Daryl. Gayunpaman, si Daryl ay tumayo pa rin, nang hindi man lang pinitik ang mukha ni Yvonne ay naging mas mapatla kaysa sa pagmamakaawa nito. Daryl, mangyaring pakinggan mo ako. Pumunta, go lang, go. Sa wakas ay nagpakawalan ng ngiti si Daryl habang pinapanood ang paparating na grupo ng mga disipulo na paparating na sa kanya. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Kung lahat ng gusto mo ng isang hamon, dalhin ito. Naisip ni Daryl. Umungal. Bigla, isang ungol ng isang dragon ang narinig na tumataas sa langit. Agad na nawasak ng tunog ang mga bintana at baso. Inikat ng 9 dragons si Daryl habang hawak niya ang kanyang blood-drinking sword. Para siyang killer. Pag-akyat ng 9 na dragons, umalis ka. Umungol si Daryl habang itinutok ang kanyang espada sa karamihan ng tao. Ang 9 dragons ay inilunsad patungo sa kanila sa kanyang order. Gumapang ang hangin saan man sila dumaan. Arg! Daan-daang mga disipulo ang naramdaman na lumabo ang kanilang paningin, at isang malaking presyon ang bumagsak sa kanila, na naging mahirap para sa kanila na tumayo ng tahimik. Mahigit sa 20 mga alagad ang binugbog at agad na dumura ng dugo, hindi mapigilan ang pagbagsak sa lupa sa isang solong hampas. Hold him. Hold this bastard. Isa lang ang trick niya, pero ginamit niya lahat. Huwag kang matakot, sigaw ni Jeremy habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang natitirang 60 o higit pang mga disipulo ay nagkatinginan sa isa't isa at nag-charge kay Daryl. Daryl, nakikiusap ako sa iyo, go go. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Tumulo ang luha ni Yvonne sa mukha niya habang niyakap niya si Daryl, ayaw itong bitawan. Nakita na niya na naubos na ni Daryl ang isang trick, at pumuti ang labi. Kung nagpatuloy ito, maaaring hindi makaalis si Daryl dito sa isang piraso. Pupunta ako, kung ikaw lang, ungol ni Daryl sa mga ngisi niyang ngipin at tinulak si Yvonne sa likuran niya. Dam kayong lahat. Gusto niyo akong patayin, di ba? Isama mo na. Nawala ni Daryl ang lahat ng pagkamakatuwiran. Sa susunod na sandali, sumugod siya sa karamihan ng tao na may dalang blood-drinking sword sa kanyang kamay. Sagupaan. Sagupaan. Ang taybak ay paitaas at pababa. Taas at baba. Napasara si Daryl sa gitna ng karamihan sa kanyang namumulang mga mata. Isang hakbang na sinusundan ng isa pa. Hindi niya alam kung gaano karaming mga paggalaw ang nagawa niya, ngunit ang alam niya ay ang isang lalaki na tinamaan ng bawat galaw. Sa huli, ang kanyang braso ay masakit, at ang kanyang isip ay nagring na may tunog ng blood-drinking sword. Kabanata 454.
Ang mga sandata ay nirerango mula mababa hanggang mataas na may pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lila. Ang bawat pagraranggo ay maaaring nahahati sa 5 iba pang mga antas. Nang unang makuha ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword, ito ay nasa pinakamababang antas ng Red Rango. Ngayon ang kanyang taybak ay nabahira ng sariwang dugo at pinalabas at hindi mapigil ligaw na ugali. Sa isang iglap, naabot nito ang antas 4 na ranggo ng green, na nakatulala sa mga nakapaligid na karamihan. Anong nangyari? Napakalakas ng batang ito. Sa ilalim ng pag-atake ng napakaraming matataas na alagad, nagawa pa rin niyang patumbahin ang napakaraming tao. Halimaw ba siya? Ilang araw na ang nakalilipas sa panahon ng Lion Slaughtering Conference, siya ay isang Level 2 Master General pa rin. Paano siya naging Level 4 Master General ngayon? Ang bulungan ng karamihan. Walang habas na nanay serendipity na tinitigan ni Daryl ng malamig habang ang mga kamao ay nakakapit ng mahigpit. Ang isang bastard na tulad ni Daryl ay nag-upgrade ng 2 antas sa loob ng 2 araw. Dapat ay binigyan siya ng isang bagay mula sa Eternal Life Palace sekta matapos na pakawalan ang Zion Featherstone. Kung hindi mo mahuli ang isang bastardong tulad niya ng buhay, dapat mong patayin siya. Ang MA sect ay magbibigay ng gantimpala sa sino mang pumatay sa bastard na ito. Narinig iyon, ang mga alagad ng 6 na sekta ay naging mas bomba at determinado. Biglang may sumalakay kay Daryl mula sa likuran sa pamamagitan ng paglaslas ng ulo sa pamamagitan ng kutsilyo. Slash! Bigla, may damugong sariwang dugo mula sa kanyang ulo. Daryl, sumigaw ng malakas si Yvonne nang maramdaman niyang nasa puso niya ang kanyang puso. Haha! Hahaha! Natawa si Daryl sa instant na ito. Natawa siya sa mga sekta na inaangkin ang kanilang sarili na marangal at maayos. Tinuwanan niya ang mga ito para sa kanilang mapagmataas na kalikasan, nagpapanggap na mas mahusay kaysa sa iba pang 2 mga kulto. Nais kong dalhin sa akin si Yvonne, ngunit inatake mo ako lahat sa ngalan ng hustisya at pagiging patas. Mayroon akong karapatang magtapon ng Zion Featherstone sa anumang paraan na nakikita kong akma. Kaya't ano ang kaugnayan nito sa inyong lahat kung pakawalan ko siya? Naisip niya. Daryl, bakit hindi ka sumuko? Tumayo si Florian mula sa lupa. Ang pag-akyat ng siyam. Sinugatan siya ng mga dragon kanina, at dumudugo pa rin ang kanyang mga labi. Gayunpaman, nagsasanay siya ng misteryosong makadiyos na banal na kasulatan. Kaya't ang sugat na ito ay walang ginawa sa kanya. Daryl, isang tao ang dapat magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Malamig na kinutya ni Florian habang humakbang siya palapit kay Daryl. Pinatay mo ang iyong lolo at sinalakay ang hipag. Karapat-dapat kang mamatay. Ngayon ang iyong huling araw, at papatayin kita ng walang dala kong mga kamay. Broom. Isang kumikinang, itim na ilaw ang lumitaw sa likuran ni Florian, at isang higanti, itim na sawa ang lumitaw sa tabi niya kaagad. Ang sawa ay nagpalabas ng isang naka ng madilim na enerhiya sa paligid nito. Malinaw na nabuo ito ng paghalay ng inner energy, subalit ito ay mahiwagang malinaw. Ang higanteng sawa ay hindi bababa sa 20 metro ang haba, at ang bawat sukat sa katawan nito ay malinaw na pinutol. Ang mga pangil nito ay napakatalis at matalim, maaari itong maging sanhi ng mga goosebumps mula sa isang sulyap lamang. Nang lumitaw ang sawa na ito, ang temperatura ay tila naging mas malamig, at maramdaman ng lahat na ito ay chilliness habang ang kanilang mga mata ay nanlaki tulad ng mga platito. Misteryo makadiyos na banal na kasulatan. Huminga ng malamig ang lahat ng mga piling tao. Ito ba ang mahiwaga makadiyos na banal na kasulatan? Paano? Maaaring ito ay ang banal na kasulatang ito ay nawala sa loob ng maraming taon. Paano ito nakuha ni Florian? Nagtaka sila. Ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan ay isa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa buong mundo. Sa buong mga taon, maraming mga piling tao sa pamayanan ang nakikipaglaban para sa banal na kasulatang ito, at maraming mga laban at gyera ang ipinaglaban dito. Mayroong ilang mga ranggo sa banal na kasulatang ito, na nagsimula sa paggamit ng panloob na enerhiya upang lumikha ng isang ilusyon ng ibon. Sa isang mas mataas na antas ng pagsasanay, magagawa mong baguhin ang panloob na enerhiya sa mga bagyo at kidlat. Pagkatapos nito, paganahin nito ang isa upang makabuo ng isang ilusyon ng isang hayop. Ang banal na kasulatang ito ay tunay na makapangyarihan. Lumayo ka.
Lumayo ka kay Florian at palibutan si Daryl. Nagulat si Master Reed ni Shaolin. Ang lakas at pinsala na dulot ng misteryosong kasanayan sa Diyos na banal na kasulatan, kahit na pagkatapos lamang ng pag-atake, ay hindi isang bagay na makatiis ang mga alagad. Ang deputy head ng Tianshan na si Zack Airy ay nakatingin kay Florian. Si Zack Airy ay labis na nasasabik matapos makita na isinasagawa ni Florian ang misteryo maka-Diyos na banal na kasulatan. Isang higanti, itim na sawa. Isang python. Si Florian Darby ay may isang magandang kinabukasan. Isang napakaliwanag na hinaharap. Tumawag si Zack Airy, nanginginig ang boses niya. Kabanata 455. Ang mga labi ni Florian ay pumulupot sa isang nakamamatay na ngisi habang nakaturo kay Daryl. Maging handa upang harapin ang iyong kamatayan. Hiss. Ang higanti, itim na sawa, binuksan ng malaking dagwang bibig at sinaktan si Daryl. Hindi. Sigaw ni Yvonne gamit ang namamaos niyang boses dahil hindi na siya masuportahan ng mga binti. Nagsisi siya na sinabi kay Daryl tungkol sa kasal na ito. Huli na ngayon. Habi. Tumakbo si Lily papunta kay Daryl na nakatakong habang dumaloy ang luha sa mukha niya. Nais niyang protektahan si Daryl mula sa sawa. Kahit na narito si Daryl upang sirain ang kasal na sumakit kay Lily, ayaw pa rin niyang makita ang asawa niyang namatay dito ngayon. Kalad ka rin ang mga kababaihan. Sumigaw si Florian sa gitna ng karamihan, ang kanyang tinig ay tumagos sa hangin. Tila isang pumatay sa bastardo na ito sa ngalan ng aking lolo. Ngayon, namatay si Daryl. Hahaha. Mamamatay na ako. Si Daryl ay masulyap na tumingin sa higanteng sawa. Puno ng purong katawan niya. Yang lakas. Sa gayon, tingnan natin kung sino ang namamatay ngayon. Kinutya niya. Sa isang mabilis na paggalaw, inabot niya ang isang daliri at itinuro ito sa kalangitan. Ano-ano ang ginagawa niya? Ang mga alon ng exclamations ay umalangaw-ngaw sa karamihan ng tao habang ang tingin ng lahat ay nakabelang kay Daryl. Sa susunod na sandali, ang namamaos na boses ni Daryl ay tumunog sa kalahati ng Donghai City. Isa itong finger big bang. Broom. Isang nakapangingilabot na buhawi ang umikot sa hangin. Broom. Sinasaklaw ng usok at alikabok ang anumang bagay sa loob ng 10 milyang radius. Nabulag ang lahat sa mga dust bagyo na dulot ng buhawi. May sumigaw na 10 o mahigit pa mga disipulo ng 6 na sekta na umikot sa hangin. Ang buhawi ay lumalaki at lumalakas. Magmadali. Manatili sa ilalim ng takip. Sigaw ni Master Reed habang siya ang unang kumalas sa pagkabigla. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag upang masilungan ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa nagawa niya iyon nang ang iba pang mga elite ay kumalas sa kanilang pagkabigla at ginamit ang kanilang panloob na lakas upang makabuo ng mga kalasag. Ang pamamaraan na ito ay mailalarawan lamang bilang kakilakilabot. Kung hindi sila bumuo ng isang proteksyon na kalasag, maraming mga tao ang namatay sa ilalim ng buhawi na ito. Broom. Sa wakas, ang higanteng buhawi ay bumagsak sa higanti, itim na sawa, at isang malakas na ingay ang narinig. Kaagad, ang higanti, itim na sawa ay durog sa mga piraso. Sumigaw si Florian, at may lumabas na dugo sa kanyang bibig habang siya ay umuurong paatras. Dang! Isang pares ng kamay ang humawak sa nanginginig na katawan ni Florian. Ito ay si Master Reed. Gayunpaman, kahit na kailangan niyang gumalaw ng ilang mga hakbang pabalik upang mapanatili ang kanyang sarili. Ito ay ganap na tahimik sa malaking estate. Ang lahat ay nakatingin kay Daryl na parabang nakakita lamang ng isang halimaw. Kahit na siya ay tao. Nagtaka ang lahat. Si Abba's mother Serendipity ay dahan-daang lumakad patungo sa kanya habang nakatingin sa kanya ng quizzically. Sino ang makakakilala sa isang bastardong tulad ng alam mo sa isang trick o dalawa? Sa kasamaang palad, baluktot ka. Kaya paano kung natutunan mo ang napakalakas na diskarteng ito? Mamamatay ka pa rin ngayon. Pinitik niya ang kanyang kamay at sinisingil kay Daryl habang itinaas ang kanyang palad at hinampes ito sa dibdib ni Daryl. Karaniwan siyang hindi nakikisali. Dahil tulad ng mga taong tulad ni Master Reed, nagmamalasakit sila sa katayuan at hindi nais na makipag-away sa isang tao na may mas mababang ranggo tulad ni Daryl sa harap ng lahat. Wala siyang pagpipilian ngayon kundi ang makisali. Ang bastardo na ito ay nakapagpatalo ng kahit 100 mga disipulo niya.
Hindi lamang ito isang himala, ngunit ito ay isang alamat sa hinaharap. Ang Abbas Mother Serendipity ay walang pakialam sa maaaring sabihin ng iba. Kahit na tinawag ito ng komunidad na hindi makatarungan o mapang-api, kailangan niyang makisali ngayon. Namutla ang mukha ni Daryl nang masaksihan niya ang pag-atake nito na darating sa kanya sa bilis ng kidlat. Kabanata 456. Si Daryl ay walang natitirang lakas sa kanya matapos ang pagkumpleto ng kanyang dalawang trick. Hindi siya nakatakas, kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang itapon ang kanyang palad sa lahat ng natitirang lakas sa pagtatangkang protektahan ang sarili. Bam! Sa sandaling dumampi ang kanilang mga palad, ang lakas ng Abbas na ina Serendipity ay tinabyunan si Daryl. Sinilip niya ang kanyang palad at nagtapon ng isa pang welga na tumpak na lumapag sa dibdib ni Daryl. Arg! Sumigaw siya. Ang nararamdaman lamang ni Daryl ay isang nakasisindak na paghuhugas ng enerhiya sa kanya na itinapon siya sa kalangitan, pinatalsik siya ng dugo, at tuluyang napunta sa lupa. Nakaramdam siya ng matalim na sakit, at ang lahat ng kanyang mga ugat ay nasira sa loob niya, lalo na ang kanyang mga ugat. Ang kanyang buong katawan ay nasa pinakamahina, habang ang dugo ay hindi na napigilan. Humihikip siya, at parang nadurog ang lahat ng kanyang bahagi ng katawan. Habi, hindi mapigil ang sumigaw ni Lily sa sobrang gulat. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang malambot ang kanyang mga binti, at nahulog siya sa lupa. Tinatanong kita, inaamin mo ba ang mga maling gawain mo? Sinabi ni Abbas Mother Serendipity na may zero na emosyon habang nakatingin sa kanya. Mga maling pagkakamali. Ha? Naisip ni Daryl. Gusto ko sanang tanungin kung sino ang nagkamali sa akin. Ungol ni Daryl, ngunit dahil wala na siyang lakas, dumura siya ng mas maraming dugo. Nagkaroon ng ganap na katahimikan habang ang mga mata ng lahat ay nakadikit kay Daryl na walang kaunting empatiya. Malapit na siyang mamatay, subalit siya ay ganoon pa rin kalakas ang ulo. Ang Eternal Life Palace Sect ay isang masamang kulto na nagdudulot ng pinsala sa pamayanan, at si Daryl ay naiugnay sa kanila ngunit hindi dapat maawa kahit namatay siya. Pinapanood ang determinado at paulit-ulit na pagtingin sa mga mata ni Daryl, nagalit ang Abbas Mother Serendipity. Isang longsword ang lumitaw sa kanyang kamay habang naglalakad siya ng dahan-dahan patungo kay Daryl. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, para siyang naglalakad sa puso ng karamihan. Abbas Mother Serendipity, ginagawa mo ang pinakamagandang bagay para sa pamayanan. Patayin mo siya, may sumigaw sa gitna ng karamihan. Ang karamihan sa mga tao ay umuungal sa kasunduan habang ang bawat isa ay tumawag para sa hustisya sa pamamagitan ng paghingi ng kamatayan kay Daryl. Patayin mo siya. Ang isang bastardong katulad niya ay karapat-dapat mamatay. Napakunot noo si Abbas Mother Serendipity sa mga katatawanan ng karamihan habang papalapit siya kay Daryl na nakatutok ang espada sa niya, hindi. Naramdaman ni Yvonne na parang tinutusok ang puso niya habang bumagsak ang luha sa mukha niya. Nais niyang tumakbo patungo sa kanila, ngunit pinigilan siya ng mga tao sa paligid niya. Napagpasyahan niya, kung namatay si Daryl ngayon, ayaw niya ring mabuhay. Dahan-daang ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa nang makita niya ang espada na mas mababa sa kalahating metro mula sa kanya. Tumigil ka na, may umungal. Ang kanyang tinig ay malakas na may isang pahiwatig ng awtoridad. Isang figure ang hamarang sa Abbas Mother Serendipity at tumayo sa harap ni Daryl. Mabilis siyang kumilos tulad ng kidlat, at tumpak na kinurot ng kanyang dalawang daliri ang dulo ng espada ng Abbas na ina Serendipity. Siya ay matangkad, malakas, at nakabihis ng isang marilag na tunak suit. Si Zoran Carter iyon. Ninong. Si Daryl ay tumawag ng likas, nagulat at natuwa. Tumanggo si Zoran bilang pagkilala bago siya lumingon sa Abbas Mother Serendipity at nagsikap. Bahagyang gamit ang mga daliri. Ang pag-click sa Abbas Mother Serendipity ay nakaramdam ng isang malakas na alon ng paglansad ng enerhiya patungo sa kanya, at siya ay sumuray ng ilang hakbang pabalik. Ang panloob na enerhiya ng tatay ay napakalakas, naisip ni Daryl na may takang. Nagkaroon siya ng unang karanasan sa lakas ng Abbas Mother Serendipity, at malapit ito sa lakas ng isang martial saint. Bagaman hindi niya masabi kung sino ang mas makapangyarihan, alam niya sigurado na si Zoran ay hindi bababa sa kasing lakas ng Abbas Mother Serendipity. Kabanata 457.
Isang kislap ng galit ang sumilay sa mga mata ng Abbas na ina Serendipity habang malamig na kinukutya niya, G. Carter, sumasampay ka ba sa pandarayang ito? Ang mga elite tulad ni na Master Reed at Master Leonard ay nakadikit ang kanilang tingin kay Zoran. Pandaraya. Ang mga patakaran ng Lion Slaughtering Conference ay malinaw na nakasaad. Ang karapatan ng pagtatapon ay nasa sanagwagi. Nanalo ang aking anak sa komperensya, at may karapatang siya sa pagtatapon. Kung gagawin man o hindi niya siya pakawalin, ano ang na may kinalaman sa inyong lahat? Ngumiti siya ng mahina. Habang nagsasalita siya, ang kanyang nakakatakot na titig ay naskan sa karamihan ng tao ng dahan-dahan at nakakatakot. Sa mga salita ni Zoran, ang karamihan ng tao ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, hindi makapagsalita. Kahit nabitawan natin ito, pumunta siya ngayon upang masira ang kasal. Hindi katanggap-tanggap ito. Pinabulaanan ng Abbas Mother Serendipity. Hindi mapigilan ni Zoran na tumawa habang tinanong siya nito, ay, masisira lang ang kasal. At gusto mo siyang patayin dahil doon. Pinatay niya ang kanyang lolo at sinugod ang kanyang kapatid na babae. Biyenan. Ang mga ito ba ay sapat na mga kadahilanan upang patayin siya? Abbas Mother Serendipity glared curb-browed furrow. Huminga ng malalim si Zoran at idineklara ng malalim at maalab na tinig na umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng manor, wala akong pakialam sa kung ano ang iniisip ng lahat dito. Inilayo ko ang aking anak ngayon, anuman ang mangyari. Sa isang iglap lang ng mata, hinawakan ni Zoran si Daryl at lumipad palabas ng manor. Sa loob ng ilang oras na huminga ng mabilis, nawala sila sa paningin ng karamihan. Taas sa ibabaw ng lupa, mahigpit na hinawakan ni Zoran si Daryl. Narinig ang pag-agos ng hangin sa kanyang tainga, balisa si Daryl. Ninong, saan tayo pupunta? Hindi ko kaya. Kailangan kong bumalik. Hindi mapigilan ni Daryl ang pag-ubo ng ilang beses pa. Bagaman mahina siya, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Nasa Langley Mansion pa rin si Yvonne. Ngayong umalis na siya, ano ang mangyayari sa kanya? Huminga ng matagal si Zoran. Alam ba niya kung gaano siya kaina ngayon? Ngunit nais pa rin niyang bumalik. Dadalhin kita sa mansyon ng Carter. Malubhang nasugatan ka at kailangang mabawi. Huwag magsalita, paliwanag niya. Si Daryl ay anak ng kanyang mabuting kaibigan noong mga araw. Siya ay naging ninong ni Daryl kamakailan lamang, at hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Kung babalik ka ngayon, maaari mong makita ang iyong sarili na lumalakad sa kamatayan. Puro kapalaran kanina na nasave kita. Napinsala mo ang napakaraming mga alagad ng 6 na sekta, kung babalik ka ngayon, hindi nila bitawan ka, pagpapatuloy niya. Sa totoo lang, ang sitwasyon sa likod doon ay mapanganib at mapanganib. Kung dumating siya sa isang segundo mamaya, ang kanyang bagong inaangkin na Diyos ay papatayin doon at doon. Ninong, nais kong bumalik, kinuyam ni Daryl ang mga kamao. Bago siya matapos, pinutol siya ni Zoran ng, huwag isipin ang tungkol doon. Hindi kita papayagang gawin ito. Makinig sa akin, magpahinga ka sa mansyon ng Carter para sa mga susunod na araw. Pagkatapos nito, titingnan ko kung ano ang sitwasyon ay tulad ng sa Donghai City. Kung ang mga bagay ay mas mahusay, babalik kami. Nawasak niya ang isang magandang kasal at nasugatan pa ang napakaraming mga disipulo ng 6 na sekta. Kung bumalik siya ngayon, ito ay isang misyon sa pagpapakamatay. Matapos isaalang-alang ang sinabi ni Zoran, pinakawalan ni Daryl ang isang mahabang buntong hininga na may mukha na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa Langley Mansion, ang maligaya at buhay na tanawin ay naiwan sa mga shambles na may mga labi saan man pagkatapos ng labanan. Ang lahat ng mga panauhin sa kasal ay tumakas at mabilis na nakatakas sa panahon ng labanan. Ang 6 na sekta lamang, ang mga kilalang pamilya, at ang mga piling tao sa pamayanan ang naiwan. Kabanata 458. Ang bawat isa ay may tuwid na mukha, galit na galit at pagkabigla, lalo na ang 6 na mga alagad ng sekta. Lahat sila ay may labis na hindi kasiya siyang hitsura sa kanilang mga mukha. Mayroong hindi bababa sa 100 mga ito, ngunit wala sa kanila ang nakakakuha ng bastard na iyon. Kung lumabas ang mga alingaw-ngaw, paano sila titingnan ng mga tao at ang kanilang reputasyon? Habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, tumayo si Abbas Mother Serendipity at sumulyap sa paligid ng karamihan.
Okay, kahit na hindi namin nagawa na mahuli ang bastard na iyon, hindi ka dapat mag-alala. Nasira ko ang kanyang mga ugat at ugat. Baka buhay siya, ngunit hindi na niya malinang muli. Mas maganda ang pakiramdam ng karamihan at agad na tiniyak. Gayunpaman, tumayo si Florian na may isang tumingin sa krus. Kahit na hindi na siya makapagmalinang, buhay pa rin siya. Isang masamang glint ang sumilaw sa kanyang mga mata. Habang siya ay nabubuhay, hindi makakapagpahinga ang aking lolo. Kapayapaan. Kailangang mamatay si Daryl, anuman ang kailangan. Habang siya ay nabubuhay pa, si Florian ay hindi makatulog o makakain ng payapa. Kailangan niyang mabuhay sa takot sa kanyang pag-atake at sa kanya. Pagpatay kay lolo na nalalantad araw-araw. Minsan lamang namatay si Daryl ay mabubuhay si Florian ng walang patuloy na takot at takot. Ang isang bastard na tulad ni Daryl ay hindi dapat buhay. Gayunpaman, siya ay dinala ni Zoran Carter, at ang Carters ay isang pribadong paglilinang na pamilya. Makapangyarihan sila. Hindi lamang tayo maaaring umakyat doon, hindi ba? May nagsabi sa karamihan. Kaagad, ang karamihan sa tao ay tumahimik na may halong emosyon sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang pamilyang Carter ay mas malakas kaysa sa pinagsamang anim na sekta. Bukod, ang patriarka ng pamilya, si Zoran, ay may isang prestihiyosong reputasyon sa pamayanan. Nakasimangot si Abba's mother Serendipity. Hayaan mo na. Bagaman buhay pa si Daryl, medyo wala siyang silbi at mahina. Maraming pagkakataon na patayin siya sa hinaharap. Tumanggo ang karamihan. Samantala, isang matabang tao ang dahan-daang lumabas sa karamihan ng tao. Ito ang pangulo ng Dalton Entertainment Company na si Dalton Zander. Sa pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival sa istasyon ng telebisyon, sumilip sa kanya si Daryl sa banyo habang sinusubukan niyang nakawin ang Giselle Lint na malayo sa kumpanya ni Daryl. Hawak pa rin niya ang sama ng loob hanggang ngayon at malamang sa buong buhay niya. Narito si Dalton upang dumalo sa kasal. Sa kanyang mayabang na ugali, gusto niyang maging sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Gayunpaman, ang kasal na ito ay napuno ng mga matataas na tao sa pamayanan na wala siyang pagkakataon na magsalita. Ito ay isang magandang pagkakataon para mapakinggan niya ang kanyang boses sa wakas. Dahil pinapuna ng lahat si Daryl. Hindi siya maaaring makatulong upang magdagdag. Hulaan ko marami sa iyo dito ang hindi alam ang tungkol dito, ngunit si Daryl ay isang napakamapamaraan sa Donghai City. Sumulyap siya sa paligid ng karamihan ng tao. Karamihan sa inyo ay maaaring hindi alam na ang taong ito ay ang Pangulo ng Platinum Corporation. Si Daryl ay ang Pangulo ng Platinum Corporation. Nagtataka ang lahat na tigilan. Alam nilang lahat na ang Platinum Corporation ay ang pinakamatagumpay na kumpanya ng aliwan sa nakaraang 2 taon. Nag-sign sila sa pinakatanyag na mga kilalang tao at aliwan, na ginagawa silang isa sa mga pinakahuhusay na kumpanya. Laking gulat, maraming tao sa karamihan ng tao ang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Naiwan silang walang imak, lalo na ang mga tao tulad ni Ken Huff, Justin Quinn, at William Lydon. Hindi nila magawang maproseso ang impormasyong ito na, ang manugang na lalaki ay napakayaman. Nang makita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha, kinutya ni Florian, mangyaring huwag masyadong mabigla. Inagaw niya ang Platinum Corporation mula sa pamilyang Darby. Karamihan sa inyo ay maaaring alam na siya ay pangalawang master ng pamilyang Darby, ngunit siya ay pinalayas pagkatapos gumawa ng hindi makataong kilos. Pinapayagan naming panatilihin ang kumpanyang ito sa kabutihang loob. Nakita ko. Hindi nakakagulat, iniisip ko lang kung paano ang isang walang kwentang libay na manugang ay maaaring maging pangulo ng Platinum Corporation. Ang karamihan ng tao ay kumilos na para bang may katuturan sa kanila ang lahat. Kabanata 459. Tumanggo si Florian at nagpatuloy, mayroon akong mungkahi. Ang mga negosyanteng tulad namin sa Donghai City ay dapat na magkasama at wasakin ang lahat ng mapagkukunan ni Daryl sa lungsod. Nang marinig ito, lahat ay tila nasisiyahan. Si Jeremy Langley ang unang tumayo at sumang-ayon. Eksakto. Hindi namin siya mabibigyan ng anumang paraan upang makabalik. Daryl ay dumating upang sirain ang kanyang kasal, at Jeremy nais siya na bayaran ito. Ang iba ay sumali, na ipinapakita rin ang kanilang suporta. Maraming pamilya dito. Kapag nagkakasama tayong lahat, gaano kahirap sirain ang kumpanya niya. Haha.
Kung wala ang kanyang makapangyarihang mapagkukunan upang may backup siya, hindi makakabangon ni Daryl. Kahit na pagbalik niya sa Donghai City, hindi siya magsasaka kahit walang pera. Wala siyang silbi. Ang karamihan ng tao ay nagtawanan ng magkasama, natuwa sa kanilang plano. Napabuntong hininga si Master Reed at tiningnan si Timothy Langley. So, nangyayari pa ba ang kasal na ito ngayon? Nang marinig ang kanyang mga salita, natahimik ang lahat. Nagpatuloy pa ba ang kasal? Ang entablado ay nabasag. Lahat ay nagtaka si Timothy na bumitaw ng isang buntong hininga habang siya ay sumulyap sa paligid at mga labi. O sige, isasaayos namin muli ang kasal ng anak ko at ni Yvonne sa 1 buwan mula ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagiging pinakamahusay na host ngayon. Masyadong magalang si Mr. Langley. Naintindihan nating lahat. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili, sinabi ng mga piling tao ng 6 na sekta kina Timothy at Jeremy habang nagkalat ang mga tao, may tumuro kay Lily. Ay oo, nahimatay ang asawa ni Daryl. Ano ang dapat nating gawin? Noon, umalis na si William at ang mga miyembro ng pamilya Linden. Agad na napalingon ang lahat kay Lily. Bagaman siya ay kay Daryl, siya ay mapagpakumbaba, magalang, at banayod. Masakit sa ulo ang isipin kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya. Dahil walang nagsalita, tinitignan ni Florian ang walang malay na Lily na may malulos na mga mata. Asawa siya ni Daryl at ang aking hipag. Kahit na bastard si Daryl, wala siyang kasalanan. Dahil umalis na ang mga Linden, ibabalik ko muna siya sa mansion ng Darby. Kapag nagising siya, saka ako ibalik siya sa Lindons. Sinabi niya ito na may isang sapilitan at bayani na tono na nakakuha sa kanya ng papuri at respeto mula sa karamihan. Hindi nakakagulat na ikaw ang master ng pamilyang Darby. Napaka mapagbigay at isang ginoo. Sa pamilyang Darby sa ilalim ng iyong patnubay, ito ay magiging maluwalhati tulad ng dati. Sa pagkakaroon ng pagkamit ng papuri at respeto mula sa publiko, kinulat niya ang kanyang labi sa isang ngisi at dahan-daang lumapit kay Lily. Hindi niya mapigil ang malamon ang laway niya. Sino ang mag-aakalang ang asawa ni Daryl o ay maaaring maging kasing ganda ng isang bulaklak at ng kanyang katawan? Hindi siya nakapagputok kasama si Daryl's Queenie. Siyempre, hindi papayag si Florian sa opportunity na ito, kaya inabot niya ang kanyang mga kamay, handang isakay si Lily sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, narinig niya ang malakas na tunog ng pag-click ng takong ng isang babae na lumapit sa kanyang harapan. Ito ay Yumi. Matigas ang mukha ni Yumi habang nakatingin kay Florian. Nasasaktan ka, hindi mo siya kayang dalhin. Hayaan mo akong gawin ito. Alam na alam niya ang kanyang asawa upang malaman na sa tuwing makakakita siya ng magagandang mga kababaihan, gagawa siya ng anumang bagay upang makuha ang mga ito. Alam niya kung ano ang nasa isip niya nang mag-alok na maiuwi si Lily. Siyempre, hindi niya ilalantad sa harap ng maraming tao. Yumuko si Yumi at inakbayan si Lily. Ang mansyon ng Carter ay matatagpuan sa gitna ng Mag-City. Kilalang kilala ito sa mukhang anti-gang hardin nito. Ang estate ay sumikop sa libu-libong mga ektarya, na itinayo na may isang nakikitang arkitektura na kamangha-mangha at marilag. Napapaligiran ito ng mga kagubatang kawayan na nagbibigay dito ng isang kagandahan at kapayapaan. Sa sandaling dumating si Daryl sa mansion ng Carter, hindi niya mapigil ang huminga ng malalim. Ang arkitektura ay tulad ng tula o likhang sining. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Kabanata 460. Matapos na maakit sa paningin ng napakagandang gusali, hindi mapigilan ni Daryl na magtanong ng may pagkamangha, "Ninong, ito ba ang mansyon ng Carter?" Napakalaki, magbago pa niya matapos ang kanyang mga salita, naramdaman niya ang pagkasunog sakit sa puso niya. Naglaway siya ng mas maraming dugo, at ang kanyang paningin ay naging itim habang hinimatay siya kaagad. Abas ina serendipity inatake siya ng buong lakas. Sa kabutihang palad ay suot ni Daryl ang kanyang celestial silkworm armor. Kahit na noon, ang kanyang mga ugat ay nasira lahat, pati na rin ang kanyang mga organo. Naubos na ni Daryl ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kalooban na manatiling gising habang papunta dito, ngunit ngayong dumating na sila, hindi na niya ito mahawakan. "Daryl!" Sigaw ni Zoran sa gulat. Sa braso ni Daryl, sumugod siya sa main hall. Ang mansyon ng Carter ay nahahati sa panloob na korte at panlabas na korte.
Ginamit ang panlabas na hukuman upang mag-host ng mga panauhin, habang ang panloob na korte ay kung saan nilinang ng pamilya. Walang mga tagalabas kahit na ang pinakakagalang-galang na panauhin, ay pinapayagan na pumasok sa lugar na ito nang hindi niya yaya ni Zoran. Dinala ni Zoran si Daryl papunta mismo sa isang silid sa loob. Court at sumigaw sa pinto, magmadali, bilisin. Pumunta at kunin si Mr. Jacob. Agad na tumugon ang tao sa labas ng pintuan at dali-daling umalis. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang sumugod na may dalang isang kahon na puno ng gamot. Ang matandang lalaking ito ay si Phillips Jacob, isang kilalang himalang manggagamot sa Mid-City at isang mahal na kaibigan ni Zoran. Matapos kunin ang pulso ni Daryl, si Phillips ay nananahimik ng matagal habang seryoso ang mukha. Si Zoran ay nag-aalala at nagpapanik habang nagtanong, Mr. Jacob, kamusta ang aking Diyos? Mapait na ngumiti si Phillips at dahan-daang sinabi, iniligtas ko ang buhay ng binatang ito, ngunit nasira ang kanyang mga ugat. Lumilitaw na hindi na siya makakalikado. Tumigil siya bago magpatuloy. Mukhang may kasalanan. Sinubukan ko ang makakaya. Saglit na natigilan si Zoran bago siya nag-alala ng tanong, Mr. Jacob, paano kung gagamitin ko ang aking panloob na lakas na kasama ng paggaling mo? Magagamot mo ba ang kanyang mga ugat? Kung hindi siya maaaring linangin bilang isang nagtatanim, walang magiging dahilan upang mabuhay, naisip ni Zoran sa kanyang sarili. Kung mailigtas niya si Daryl, hindi niya alintana ang pagbibigay ng ilan sa kanyang panloob na lakas. Humiling si Phillips, masyado kang walang muwang. Paano? Maaari bang pagalingin ng panloob na enerhiya ang mga ugat? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para makapag-recover siya. Huwag mag-abala sa pag-iisip tungkol sa paglilinang. Hinakbayan ni Phillips ang kanyang mga kamao bilang isang kilos at umalis. Tumingin si Zoran kay Daryl na nakoma at bumitaw ng buntong hininga bago lumabas ng silid. Naramdaman ni Daryl na parang may napakahabang pangarap. Nakita niya may humabol sa kanya sa panaginip at sinusubukang patayin siya habang patuloy siyang tumatakbo at tumatakbo. Sa wakas, sumigaw si Daryl at umupo ng gulat na tumutulo sa pawis. Ang pangalawang pagtingin niya sa kanyang paligid, natigilan siya ng hindi masabi. Nasa isang mahusay siyang inayos na silid na may mga anti-gong upuan, mesa, kama, at mga aparador. Mayroon ding isang anti-gong pagpipinta sa tanawin na nakabitin sa dingding. Nasaan ako? Namatay na ba ako at napunta sa langit? Hindi maaari, naisip ni Daryl bago siya bumalik sa realidad at hinampes ang noo. Sa isang segundo, nakalimutan niya na si Zoran ang nagligtas sa kanya, at marahil ito ang manual ng Carter. Matapos ang ungol sa sarili, maingat siyang bumaba sa kama na may mga ngiting ngipin. Nasira ang kanyang mga ugat. Bagaman hindi na ito nasaktan, mahina pa rin ang katawan niya. Samantala, naririnig niya ang mga tunog ng kasama ang pagsasabog ng tubig na nagmumula sa labas. Sino ang naliligo sa labas? Napakasarap ng boses nila. Dapat ay isang napakagandang ginang, iniisip niya. Nabihag si Daryl at lumabas ng pinto nang walang pag-aalangan. Matapos maglakad sa kagubatan ng kawayan, nakakita siya ng isang malinaw na pond. Tulad ng inaasahan, dalawang magagandang figure ang naglalaro sa loob ng pond. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng dalawang babae sa loob ng pond, natigilan siya.